Gusto nyo bang maging loadmaster? Samahan nyo akong mag-offload ng cargo sa main deck. Habang nag-offload ako, sasagutin ko ang mga FAQ or mga frequently asked questions kung paano maging loadmaster. Medyo mahaba tong video na to, master, so bear with me. Ilalagay ko na lang sa description box or sa comment section ang oras tsaka ang topic na interested kayo. May dalawang klase ng loadmaster. Military loadmaster at commercial loadmaster. Ang military loadmaster, syempre, sa military nagwo-work. Sila ang gumagawa ng weight and balance of the aircraft, naglo-load, nag-offload ng mga military vehicle, supplies, equipment, fuel, at minsan pinaparachute din nila ito. Kasama na din ang pag-a-assist sa mga paratroopers. Yung mga nakikita natin sa pelikula na nag-a-assist sa mga paratroopers na tumatalon sa eroplano. Astig! Pag commercial loadmaster, syempre, sa mga civilian aircraft nagwo-work. At usually, ang ginagamit namin ay cargo aircraft. Yan, gaya ng nakikita nyo mga cargo. Nandyan ako sa main deck pero pag passenger aircraft to, puro pasahero yan. May dalawang klase rin ng loadmaster sa commercial. May flying loadmaster na laging kasama sa flight saan man magpunta ang eroplano. At meron din namang ground loadmaster. Naka-station lang sila. So kapag dumating ang eroplano, sila ang nagmi-meet at nagdi-dispatch. Pero pareho pa din ang ginagawa nila, hindi lang sila kasama sa flight. Sa video ito, magfo-focus tayo sa flying loadmaster. Dahil by heart, kaya kong explain sa inyo to, masters, dahil ito yung trabaho ko. Ano nga ba ang flying loadmaster? Loadmaster is a supervisory position, and we are part of the crew. Basically, we do the weight and balance of the aircraft. Kami ang gumagawa ng load plan and load sheet. Kami din ang naglo-load and nag-offload ng cargo, or nagsusupervise. Kami din ang nagko-coordinate ng mga manpower, or department regarding the operations. So, kasali din sa work namin ang mag-check ng catering or fleet service, like cleaning, potable water, and lavatory service. So, kami ang pumipirma ng mga job order. Pag passenger flight, ang pumipirma ay cabin supervisor. Lahat ng yan ginagawa mo in less than 2 hours, or depende sa ground time. Mukhang madali lang, pero pag nandiyan ka na, dapat fast and efficient ka. Dahil ang ginagawa mo ay multitasking. Mahirap pagka nagkaroon ng problema. Diyan na papasok ang decision making para hindi ma-delay ang flight or para hindi mawalan ng revenue ang company. Sa ibang topic, itatakal natin ito. Minsan para din kaming flight attendant dahil nagsiserve din kami sa crew. Pero hindi part ng trabaho namin ito. Ginagawa namin as a courtesy dahil ang ibang piloto ay matatanda na at saka minsan boring din sa flight. Kaya palipas oras na rin. At sa ibang topic, itatakal natin ang load plan and load sheet. Ito ang pinaka-critical at pinaka-importanteng ginagawa ng loadmaster. At lahat ng yan ginagawa mo habang sinusunod mo ang aviation and airline regulation. Ano nga ba ang qualifications para maging loadmaster? Pag flying loadmaster ka, dapat graduate ka ng 4-year course. Preferably aviation courses. Pero didepende pa rin yan sa experience mo. Minimum 5 years experience in airline operations. Preferably load control, ramp agent, ramp supervisor, or ramp dispatcher. Pero advantage mo kung may load control license ka. Meron kang license or certificate ng dangerous goods. Pagka Pilipino dahil third world country tayo, considered as third class citizen, mabigat ang qualifications. Pag kinumpare mo sa mga first class citizen, like American, European, or even Saudis, at least high school graduate, kahit walang experience kinukuha nila. But preferably 1 or 2 years experience in airline operations. Kahit na anong trabaho nila, masters, walang problema. Kahit hindi sila naging load control, ramp agent, or ramp supervisor. Anong course dapat ang kunin para maging loadmaster? Sa Pilipinas, walang course na loadmaster. Wala ring special training for loadmaster. Pag gusto nyo maging loadmaster, ang kunin nyo ay aviation courses or technical course. Basta dapat at least 4 years. Pag aviation ang course mo, may kasamang subject na weight and balance. At least may idea ka na kung ano ang weight and balance. Pero basic lang yung tinuturo dito. Kasi pag nag-apply kayo as load control, ang airline ang magti-training sa inyo. Mamaya itatakal natin yan at i-explain ko further. Karamihan na kasama ka sa loadmaster ay mga aviation courses. Sa mga magtatanong kung anong course ko, graduate ako ng Bachelor of Science in Air Transportation sa PATS College of Aeronautics. At marami din ang Aircraft Maintenance Technology. Meron ding Aeronautical Engineer at meron ding non-aviation course. Ang course niya ay Mechanical Engineer at may isang non-technical. Kaya sabi ko sa inyo, didepende pa rin yan sa experience nyo.
Kaya dapat ang trabaho mo ay load control, ramp agent, ramp dispatcher, or ramp supervisor. Ano ang stepping stone para maging loadmaster? Yung mga sinabi ko na trabaho na dapat ay load control, ramp agent, ramp dispatcher, or ramp supervisor, mataas na position na rin to sa mga airline or sa ground handling. So dapat papasok muna kayong entry level. Pwede kayong pumasok as ground staff o mas kilalang passenger service agent or customer service agent sa Pilipinas. Yung mga nag-check-in ng pasahero, nagbabantay sa boarding gate, or arrival staff. Or pwede rin kayo true ramp staff. Yung mga nakikita natin na equipment operator or drivers. Ang sistema kasi sa mga ground handling company or airline company, magkakaroon sila ng internal hiring ng mas mataas na position. Pero magiging eligible ka lang after 1 year or 2 years. Depende sa company. Sabihin na natin nagkaroon ng internal hiring for load control after 1 year. Pero may qualifications din to, masters. Ang kailangan nila, technical course, preferably aviation courses. Tapos yung iba may exam pa. Pero huwag kayong mag-alala dahil may quota rin naman sila. Example, kailangan nila ng 10 load control. Ang mga technical course na nag-apply lang ay 5. So yung other 5 slot, i-open na yan sa iba. Karamihan ng mga ground handling ngayon, meron na silang mga trainer. So sila ang magti-train sa inyo and magsi-certify. Or yung iba, ipapadiretso na kayo sa training center ng airline. At ang airline trainer ang magti-train sa inyo. At sila din ang magbibigay ng license. Ang license, depende yan sa fleet ng airline. Merong narrow body like Airbus 320, Boeing 737, at mga wide body aircraft like Boeing 747 and Boeing 777. Pero depende pa rin yan sa operational requirement ng ground handling company or airline. May kasama akong loadmaster, diretso daw siyang naging load control. Dahil yung ground handling company ay bago. Kung naalala nyo dati yung Sky Logistics. So, nung nag-apply siya, tinanong siya kung anong course niya. Sinabi niya Aircraft Maintenance Technology. So, linagay agad siya sa load control. At ang ibang kasama niya ay non-technical course or non-aviation course. So, swertihan pa rin talaga, masters. Pero kung talagang gusto maging loadmaster or pumasok sa aviation, dapat aviation course talaga ang kunin mo. Dahil magiging advantage mo yan. May age limit ba para maging loadmaster? Tulad ng ibang trabaho, may age limit para maging loadmaster. Dahil physically demanding ang trabaho. Laging lumilipad, minsan wala pang buong araw, lilipad ka na naman. Pero depende pa rin yan sa operational limit ng airline. Mamaya ikukwento ko sa inyo. So, ang age limit para maging loadmaster ay 45 years old. At kapag nakapasa ka or nakuha ka sa trabaho, dapat makapasa ka sa medical. Halos lahat ng trabaho dapat medically fit tayong lahat. At gaya nga ng sinabi ko kanina, depende yan sa operational requirement ng airline. Dati ang dami naming lipad. Halos araw-araw lumilipad kami. Ang flying hours namin umaabot ng 120 hours to 140 hours a month. Napakadami na nun, masters. Parang 12 times ka nang nag-back and forth ng Manila to Saudi. At ilang taon nangyari yan, masters. Hindi lang 1 taon o 2 taon. Yan dahil nagrireklamo na kami. Dahil nakakapagod at wala na kaming time para sa pamilya namin. Or para sa sarili namin. Nag-hire sila ng ex-loadmaster para less training at para ma-certify agad. Ang age niya that time ay 52 years old. Pero ang experience niya more than 15 years as a loadmaster. So huwag kayong mawala ng pag-asa lalo na pag nasa aviation kayo. At kung hindi para sa inyo to, baka pwede para sa anak nyo, kamag-anak, kaibigan, or kahit sinong interesado. Kaya sharing is caring. Paano at saan mag-a-apply? Ang trabahong loadmaster, nahanap ko to sa workabroad.ph. Highly recommended ang workabroad.ph. Napakadaling maghanap ng trabaho dito. Konting type lang. At kung hindi pa hiring, pwede kayong mag-register and isave nyo kung anong gusto nyong trabaho. At kung nagkaroon ng hiring, sila na ang mismong tatawag sa inyo or mag-i-email. Ilalagay ko rin ang link sa comment section paano maghanap ng trabaho. Pwede rin kayong gumawa ng account sa LinkedIn. Maraming trabaho ng loadmaster dito. Pero ang hirap maging Pinoy. Kasi usually ang hiring nasa US or nasa Europe. Usually ang gusto nila may work permit to work in their country. Kahit ibang Asian, kumukuha sila. Basta madaling kuhanan ng visa. Pero ang passport nating mga Pinoy napakahina. Palaging kailangan ng visa. At ang dami pang requirements. Kaya na-off ang mga employer. At isa pa, dapat malawak ang network mo. May mga company kasi gusto nila referral. Syempre, win-win situation yan sa company at sa employee. Syempre sa company, it will save them some time. Hindi na sila magpo-post dahil time consuming pag i-check pa nila lahat ng email, pag in-interview nila isa-isa.
At minsan gagastos pa sila dahil pupunta sila sa ibang bansa kung wala silang online interview. At win naman sa mga employee, syempre, pwede na lang ipasok yung kaibigan nila. Kaya lagi ko ina-advise dapat magaling ka makisama. Dahil napakalit ng aviation opportunities para sa mga Pilipino. Pag kilala kang may attitude ka, minsan lumalabas yan pag nagtanong ang recruiter. Minsan may open forum and tinatanong nila kung kilala nyo ba si ganito. Pag may isang staff na nagsabi na may attitude yan, wala ka na. Tapos maraming nag-agree, kiss ka na agad. Kaya dapat maging mabait tayo sa lahat. Simula sa pinakamababa hanggang pinakamataas. Dahil sabi ko nga walang bayad maging mabait. Pero may sukli. Paano sa interview at ano ang mga tinatanong? Ang sa amin may exam muna. Syempre aviation related. Karamihan dyan about load sheet, dangerous goods, and all about cargo aircraft. Kung ilang kasyang paleta, pati mga 3-letter code ng mga airport. Pag nakapasa ka dito, final interview agad. Ang setup sa amin, panel interview. Andun ang senior loadmaster, andun ang cargo manager, tsaka ang HR manager. Ang mga tanong about your previous job, may idea ka ba ng loadmaster? May license ka ba ng load control? At kung naranasan mo na mag-load at offload sa aircraft. At meron ding mga trick question. So kung may interview kayo, good luck. Dapat knowledgeable kayo and confident. Ano nga ba ang mga trainings ng loadmaster? Ang unang training nyo ay ang dangerous goods category 10. Dapat may ipasa mo to dahil ito ang prerequisite ng load control or weight and balance. 3 days course ito. Then after dangerous goods, nag-training na kami ng weight and balance. Noong unang dumating ako, which is 2013, ang unang aircraft na hinandle ko ay MD-11. 5 days course ito. Ang weight and balance, ito ang pinaka-importante. Dahil kapag nakapasa ka, may license na ibibigay sa inyo. At ang mga license lang ang pwedeng gumawa ng load sheet. Kahit pa nga piloto, hindi pwedeng gumawa. Sa weight and balance course, ituturo sa inyo paano gumawa ng load plan, paano gumawa ng load sheet at trim sheet. Ang load plan, dito ka magpaplano. Yung mga sinasakay kasi sa aeroplano, hindi mo pwedeng ilagay kahit saan. Kailangan kukunin mo ang center of gravity. Tapos may mga cargo pa na special or dangerous goods. At dyan papasok ang dangerous goods training. Dahil bawat dangerous goods, meron niyang segregation na dapat sundin. Dahil kapag pinagtabi mo ang mga bawal, pwedeng magkaroon ng chemical reaction. Ito na lang pinakasimpleng sample natin. Hindi mo pwedeng pagtabihin ang dry ice tsaka live animal. Pag pinagtabi mo yan, for sure hindi na live animal. Dead animal na. Pag sa mga passenger flight naman, kahit yung mga seating ng mga pasahero, ginagawa din yan ng load control. Lalo na kapag hindi puno. At depende kung anong klaseng aircraft. Meron kasing mga nose heavy and tail heavy. Kaya ang load control pwede siyang mag-block ng mga seats. So kapag napapansin nyo kahit hindi puno yung aircraft, bakit walang nakaupo sa harap? Or walang nakaupo sa likod? Load sheet is one of the most important document in the aircraft. Lahat ng information makikita mo dito. Basta ang pinaka-importante, hindi mo ma-exceed ang mga structural limit. Gaya ng zero fuel weight, take-off weight, and landing weight. And kapag ginawa mo ang trim sheet, dito makikita ang Mach zero fuel weight and Mach take-off weight. Ito ang kinukuha ng piloto pang set ng kanyang take-off. Para mas safe ang kanilang pag-take-off at hindi mag-tail strike. Kaya pag load controller ka or load master, there is no room for error. Dahil kung kami ang nagkamali, maraming pwedeng mangyari. At worst, baka mag-crash ang eroplano. At kung may nangyaring ganon, ang unang chine-check ng mga investigator ay ang load sheet. Kaya napakabigat ng responsibility ng loadmaster. Pag nakapasa ka sa weight and balance, binigyan kami ng training na first aid. Para pag may mga emergency cases, alam namin ang gagawin namin. At meron din kaming door opening and safety. Ang mga sinasabi ko sa company namin to. For other airlines, hindi ko sure kung ano pa yung mga training nila. Pag naipasa mo lahat yan, hindi ka paganap na loadmaster. Dahil meron pang flight check na tinatawag. Ang flight check para tong OJT or on-the-job training. Sa bawat flight may kasama kang experienced loadmaster. Ituturo sa'yo kung ano yung mga step-by-step na ginagawa ng loadmaster. Kung mabait ang loadmaster na nagtuturo sa'yo, ituturo rin sa'yo ang mga diskarte. At dito ituturo din sa'yo ang pag-load at pag-offload ng eroplano. Ituturo sa'yo yung system, lalo na ang pag-offload at pag-load ng mga 20-foot pallet, mga center load. Nung bago ako, meron kaming 6 flight check. 5 sa mga experienced loadmaster at ang panglas ang final flight check with the senior loadmaster. And kapag nakapasa ka na, magiging ganap na loadmaster ka na. Dahil next flight, solo flight ka na lang. Nung nagkaroon kami ng Boeing 777 freighter, ang flight check ko na lang ay 3. Ito, bigyan ko kayo ng idea gaano kahirap maging loadmaster. Nung nag-hire na sila ng mga Saudi,
Ang flight check nila ay 15 flights. Pero ang actual nila more than that. Inabot sila ng mga 30 flights. Dahil hindi pa sila confident mag-solo. Mahirap bang maging loadmaster? Gaya ng ibang trabaho, mahirap sa simula. Pero pag tumagal ka na, parang routine na lang. At ititrain ka rin naman, kaya hindi mahirap. May classroom training, tapos may actual, kaya madali lang. Pero ang pinaka-importante, wag maging complacent. Yan ang nagiging sakit ng mga loadmaster. Kaya always double check or triple check. Bigyan ko kayo ng sample. Minsan umaalis kami walang load. May mga loadmaster hindi na chinecheck ang lower deck. Yun pala pagdating sa station meron pang laman. Kaya advice ko sa mga nasa aviation or ang mga gustong maging loadmaster, sundin nyo ang checklist. Huwag nyo i-shortcut. Mas maganda na yung sigurado. Dahil sabi nga ng mga piloto, ang loadmaster ang kanilang life insurance. Dahil kami ang gumagawa ng load sheet at kami ang naglo-load at nag-offload. Kaya confident sila dahil kasama kami sa flight. Kaya hindi namin nahayaan na magkamali kami. At ugaliing magbasa ng mga manual. At hindi lang kayo magbabasa kapag may problema. As much as possible, kailangan alam nyo by heart. Hindi naman buong libro pero yung mga importante. I-update nyo ang sarili nyo dahil pag nasa aviation ka. Dahil kapag nasa aviation ka, ang daming changes. Kaya laging naglalabas ng mga memo. Magkano ba ang sahod ng mga loadmaster? Ang sasabihin kong sahod based to sa Middle East. So, hindi lang sa company namin ang sasabihin ko. Saudi-based loadmaster ako. Ang sa amin, isa sa pinakamababa ang sahod. Compared to Qatar and United Arab Emirates. Maswerte ang mga bagong loadmaster ngayon. Dahil ang basic salary is 100,000 pesos. Basic salary pa lang yan, masters. Wala pang transportation and housing allowance. Usually, ang transportation allowance ay 10% of your basic salary. Ang housing allowance mo naman ay 25% based on your basic salary. And every year may increment or salary increase depende sa performance ng company. Sa ibang airline, lalo na ang Emirates Airlines, meron din silang annual bonus. This 2024, nagkaroon sila ng 20-week annual bonus or equivalent to 5 months salary. So, sample natin, sumasahod ka ng 100,000 naman. So, ang bonus mo ay 500,000 pesos. Sana all! Congrats sa lahat ng taga-Emirates. Sa akin naman, nag-start ako maging loadmaster last 2013. Ang starting salary ko ay 79,000. So, hindi ganun kalaki ang sahod ko, masters. Nasa 6 digits pero nasa line of 1 lang. Ang kagandahan pag loadmaster ka, kumikita ka rin sa layover expense. So, kapag may flight ka ng outstation, binabayaran ka per hour. At may computation din yan. Siyempre, pag international flight, mas malaki yung bayad. Pag domestic flight, mas maliit. At ang kagandahan niyang pinag-hotel ka ng company. And usually, mga 5-star hotel, lalo na pag international. At laging may free breakfast. At ang problema mo na lang ay lunch at dinner. At ang style ko usually ay brunch. So, dinner na lang ang problema. So, makakaipon ka talaga kung matipid ka talaga. At kumikita rin kami sa overtime. That will be based on our flying hours. Sa amin, after 80 hours of flying time, ang susobra doon ay overtime. Ito maganda ang kitaan dito. Dahil medyo malaki ang bayad sa overtime. Pero hindi lahat ng company may overtime. Minsan malaki ang kanilang basic salary. Pero all-in na daw yun. So kahit lumipad pa sila ng 150 hours to 250 hours, wala daw overtime yon. Grabe, nakakapagod yon, masters. Sa amin na nga lang na 120 hours. Pagod na ang katawan mo nun. Ano ang mga advantage and disadvantages ng mga loadmaster? Sa advantages, well paid ka or well compensated. May 30 days vacation. May medical insurance. May free annual ticket. Dati meron pa kaming mga free ID ticket. ID 90, ID 75, and ID 50. Ibig sabihin nun, 90% discount, 75 and 50. Pero nung nag-cost cutting ang company namin, tinanggal nila. But don't worry, sa ibang airline meron pa to. Siyempre, pag loadmaster, nakakapag-travel ka ng libre. Nakapunta na ako ng US, Europe, Africa, and Asia. And on top of that, libre pa yung hotel ko. And kung umuwi ako ng Pilipinas or kahit mga deadhead ko lang, minsan na-upgrade tayo sa business class. At ito naman ang mga disadvantages ng loadmaster. Wala kaming legality. Unlike ang mga piloto or cabin crew, may certain hours lang sila pwedeng magtrabaho. At kung sumobra sila doon, mag-hotel na sila, hindi na sila pwedeng mag-work. Pero sa akin, kahit more than 24 hours, minsan pa nga more than 30 hours, tuloy pa rin ang trabaho hanggat hindi natatapos. Kahit sabihin mo na nakakatulog ko sa eroplano, iba pa rin ang pagod pag nasa flight.
Imaginin mo na lang to kahit pasahero ka pag long flight. Pag tumating ka, pagod na pagod ka. Sa amin, biyahe tapos trabaho. Minsan nagra-round trip ako Saudi to Hong Kong. So balikan lang yon, masters. 24 hours duty or more than. Pag uwi mo sa bahay, gusto mo nakahilata ka na lang. Dahil sa pagod at jet lag. Bibigyan ka lang ng 1 day rest, flight ka ulit. And kapag aircrew ka, exposed ka sa ultraviolet rays. At ang mahirap pag hindi ka smoker. Tapos may nakalipad kang crew na smoker. So maamoy mo din ang kanilang yosi. At ang second hand smoke na nakukuha mo sa kanila. Dahil lagi kaming lumilipad at paiba-iba ang time zone. Minsan ang hirap matulog. So prone kami sa lack of sleep. So kung napapansin nyo, laging malaki ang eye bag ko. Kaya minsan, mas gusto ko na lang mag voice over. Dahil ang laki ng eye bag ko. And pag wala kang tulog, parang feeling mo napakapangit mo. Wala kang ganang humarap sa camera. Pag aircrew ka, lagi kang lumilipad. Lalo na pag peak season or holiday. So kadalasan wala kami sa mga important events ng family namin. Yung family ko, dinala ko sa Saudi. Pero kahit magkakasama kami sa bahay, in 30 days, parang mga 15 days ko lang sila kasama. That's why I decided na iuwi na ang family ko sa Pilipinas dahil nagko-cost cutting na rin ang company namin. Dati kasama sila sa ticket ko. Pero ngayon tinanggal na. So hindi na siya economical. Thank you for watching, masters. Pag may mga tanong pa kayo, mag-comment lang kayo. At sasagutin natin, baka may nakalimutan lang ako. Thank you for watching and don't forget to follow Master Bay on Facebook, TikTok, and YouTube. At sa lahat ng gustong maging Loadmaster, dream big, sky's the limit. Uulitin ko, ilalagay ko sa description box or sa comment section ang time at tsaka topic.